Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Bilang panimula, babasa po ko ng talata sa Biblia na matatagpuan sa Awit, Kabanata 1, talata 1 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi. Ang tunay na kagalakan. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niya ay sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya hinihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Diyos po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Samahan niyo po ko sa isang panalangin. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Salamat Panginoon sa pagkakataon na meron kami upang papurihan ka, pasalamatan ka at sambahin ka Panginoon sa Espiritu at katotohanan Ama. Salamat Panginoon sa lahat ng mga pagsubok nyo Panginoon na mas lalo nyo kaming pinapatibay, mas lalo nyo kaming pinapatatag Panginoon. Alam namin Panginoon na hindi nyo kami susubukin, na hindi po namin makakaya Panginoon. Kaya lalo po kaming nananangan sa inyo. Lalo po kaming nagtitiwala sa inyo Panginoon. Alisin po namin ang mga bumabagabag sa aming mga puso at isipan upang ang pananambahan namin ngayon ay maituong po lamang namin sa inyo Panginoon. At hindi po kami uuwi Panginoon na wala pong matututunan at wala pong maisabuhay Panginoon. Kaya Panginoon, ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay ibinabalik po lamang namin sa inyo sa matamis sa pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen.
buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatalian. Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mong lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatalian? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? Magandang sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat ngayong umaga na muli kami ay makakasamba ng sama-sama bagamat magkakalayo ay ikaw pa rin ang kasama namin. At tunay nga po na salamat sapagkat hindi mo kami iniiwanan ni pinababayaan man, Panginoon, sa panahon ng ganitong krisis ng pandemya, Panginoon. Lord, dalangin namin na ang virus na ito ay inyong pugnawin na, tunawin na, Panginoon, para mawala na sa mundong ibabaw na ito. At tunay nga po na ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa aming pananambahan. Kung mayroong mga karumihan na nakita kayo, Panginoon, sa aming mga puso, ay inyong linisin para maging karapat-dapat kami na siglan ng inyong salita sa umagang ito. Tunay nga po na patawarin niyo po ang bawat isa amin. Kami po ay nagpapakumbaba at naninikluhod sa inyong harapan, Panginoon. At salamat muli sa inyong pagpapatawad. Salamat din po sa inyong paglilinis at ikaw nga po ang siyang patuloy na manguna sa inyong gagamiting tagapagsalita sa amin sa umagang ito. Tunay nga po na bigyan mo siya ng lakas ng loob, ng tapang, ng karunungan na nanggagaling sa inyo. At sa bawat isa sa amin ay bigyan ninyo ng pandinig ang aming mga tainga, Panginoon, para maintindihan namin ito at maisapuso
at ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng karunungan sa bawat isa sa amin. Lord, ikaw din po ang siyang magbigay ng patuloy na kalakasan din sa aming presidente, sa aming pangulo. Ikaw po ang siyang magpatnubay sa kanya. Ikaw ang siyang kumilos sa kanya at ikaw din po ang siyang magbigay ng tamang kaisipan at karunungan para mapangunahan ang aming bayan. Lord, tunay nga po nakabagan po ninyo ang aming bansa sapagkat tunay nga po na ang ekonomiya namin ay bagsak dahil dito sa pandemyang ito. Ikaw po ang siyang mag-provide sa buong Pilipinas, Panginoon. Lord, ikaw din po ang siyang patuloy na manguna sa mga kabinete, Panginoon, ng aming Pangulo at ikaw din po ang siyang magbigay ng patuloy na karunungan din sa isang kakakristyanuhan dito sa Pilipinas, Panginoon, na yung mga kapastoran namin ay makapag-minister pa rin sa kanilang mga tupa, Panginoon. Lord, tunay nga po na ikaw siyang magabay din sa aming PBCM family at bigyan ninyo ng patuloy na kagalakan ng aming mga leaders, Panginoon. Maging kapayapaan at kalakasan, kalusugan din at sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kung meron pong mga pangangailangan, ikaw ang siyang magbigay ng katugunan nito, Panginoon. Kung merong mga problema, ikaw ang siyang magbigay ng kalutasan nito, Panginoon. Salamat po sa inyong pagpasaan sa aming mga kabigatan at salamat din po sa inyong pagsama sa amin. At ikaw ang siyang patuloy na mabigyan ng kaluguran, ng kaluwalhatian, ng kapurihan dahil kayo ay Diyos na kapuri-puri. Sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Ang biyaya at kapayapaan niya ay sumainyong lahat na mga tapat na sumusunod sa kanyang salita. Napakabilis ng panahon po dahil nasa dulo na tayo ng Enero. A few more days ay New Year na naman ng mga Chinese. Puri ng Diyos, kinikilala po ng ating bansa ang Bible Sunday today. Every last Sunday of January po ito ginagawa. Kaya tandaan natin. The last week of January is Bible Week. Sabi ni R.C. Sproul, I think the greatest weakness in the church today is that almost no one believes that God invests His power in the Bible. Everyone is looking for power in a program, in a technique, in anything and everything except where God has placed it, His Word. Nabasa ko sa isang post ang sabi, mabuti pa ang taong hinahangaan, may standing ovation. Ang salita ng Diyos, wala na ng standing ovation, wala pang reaction. Minsan, malalaman mo sa isang tao ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng pagpapakita niya ng reaction sa mga klase ng post. Kagaya ng alokohan, mga limpak-limpak na pera, mga hugot at patama. Alam niyo na, pag nag-react sila dito. May hawak po ba kayong Biblia? Sa inyong kinaupuan? Sa inyong kinalalagyan? Hindi lang po ito dinadala, ito rin po ay binabasa. At kailangan din pag-aralan at isa katuparan. Ngayon, itong Good News Bible ang aking binabasa ngayon for 2021. At lagi kong nakikita si Mother Tessie or si Sister Tessie ko sa bookmark na lamang sapagkat siya ngayon ay nasa piling na ng ating Panginoon. Sabi ni Charles Spurgeon, backsliding begins with dusty Bibles. Pakinggan niyo po ito. Nagsisimula ang pagkabulok ng ating pagtuo kapag ang Biblia
ay maalikabok. Ulitin ko, nagsisimula ang ating pagkabulok ng ating patutuo kapag ang ating Biblia ay maalikabok. Nakalulungkot lang, ang dami pong Bible dito sa church na iniwan at hindi na binalikan ng mga may-ari. Palibasa, hindi nila ito binayaran, kaya hindi na rin nila hinayangan. Kung nalalaman lamang nila ang halaga at yaman ng Biblia, ito ay kanilang pakahalagahan. Sabi nga sa Awit 19 verse 10, mabuting balita, ito po ang pagkasabi. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Higit pa ito sa pure gold. Higit pa ito sa pure honey. Wealth and health. Lahat gusto yan. But the Bible is far greater than this. Sabi nga ni John Piper, the Bible will not give its riches to those who will not dig. Ihanda po natin ninyo ang lapis at papel at tayo ay maghuhukay at walang mahihimlay. Maganda ang sinabi ni Kuya James sa kanyang programa noon. Walang tulugan. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming nasa langit, labis ang aming pasasalamat sa iyo sapagkat malaya kaming nakapagbabasa at nakakapangaral ng iyong salita dito sa aming bansa. Sabi nga po ng Panginoong Sus na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Sa sandaling ito, buksan mo po, O Banal na Espiritu, ang aming mga kaisipan upang aming maunawaan at mapahalagahan ang laman ng kasulatan. Makita rin po namin ang mga mabubuting mararanasan kapag ito ay isinakatuparan. At hindi lamang namin dapat ito basahin, kundi dapat din sundin. Kausapin mo po kami mula sa iyong salita na aming papakinggan. Ito po ang aming prayer sa pangalan ng nagkatawang tao na salita, ang aming tagapagligtas, ang Panginoong Sus. Amen. Sa pagbabasa po ng Biblia, mahalaga na ito ay inaari natin tayo po mismo ang kausap. At hayaan natin sa ganitong kapamaraanan, ang Diyos ay mangusap sa bawat isa sa atin. Babasahin ko po ang Deuteronomio chapter 6, verse 1 hanggang 9. Ganito po ang pagkasabi. Ito ang mga utos, katuruan at tuntunin na iniutos ng Panginoon na inyong Diyos sa akin na ituro sa inyo. Sundin niyo ito sa lupain inyong aariin o doon sa kabila ng Jordan. Para kayo at ang mga anak at ang mga apo ninyo ay gumalang sa Panginoon na inyong Diyos habang nabubuhay kayo. Kung susundin niyo ang lahat ng utos niya at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, mabubuhay kayo ng matagal. Makinig kayo, o mamamayan ng Israel, at sundin ninyo ang kanyang mga utos para maging mabuti ang inyong kalagayan at upang lalo kayong dumami sa maganda at masaganang lupain ayon sa ipinangako ng Panginoon. Ang Diyos ang inyong mga ninuno. Makinig kayo, o mga mamamayan ng Israel. Ang Panginoon ng ating Diyos ay isang Panginoon lamang. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo kapag kayo'y nasa inyong mga bahay, at kapag naglalakad, kapag nakahiga, at kapag babangon kayo. Itali ninyo ang mga ito sa inyong mga braso o ilagay sa inyong mga noo bilang paalaala sa inyo. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong bahay at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagbasa natin ng kanyang
salita. Bakit kailangan ang isip para maipakita na love ang Lord, pati ang Word? Sabi nga ni R.C. Sproul, you can't love Jesus and not love His Word. Sa Good News Bible, John chapter 14, verse 15, ito ang sabi, if you love me, sabi ni Jesus, you will obey my commandments. Hindi po pwedeng paghiwalayin ito. Kung ano ang sinabi mo, yun din ang gagawin mo. Sa Philippine version o Filipino version ng Marcos chapter 12 verse 29 and 30, ganito po ang sinabi. Sagot ni Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoong Diyos natin ang siyang nag-iisang Panginoon. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip mo, at buong lakas mo. Sabi dito ng Panginoon, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ang Diyos ng Israel ang iisang Panginoon lamang. Kung mamahalin mo ba ng buo, 100% ang Lord, may mamamahal ka pa bang iba? Di po ba wala? Sabi nga ni D.L. Moody, whatever you love more than God is your idol. Tandaan natin, tinawag po tayo o pinalapit ng Diyos, kaya nanalig tayo kay Jesucristo. Tayo po, sa totoo lang, ay mga makasalanan. Walang isa man sa atin ang karapat-dapat lumapit sa Diyos. Subalit sa Kanyang kahabagan, sa Kanyang malaking pag-ibig sa atin, tinulot niya na maging kapalit natin sa ating mga kasalanan ang Kanyang bugtong na anak na walang kapintasan o kasalanan. At sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya, pagkilala sa Panginoong Jesucristo sa Kanyang ginawa sa krus para sa ating mga kasalanan, ay matatanggap natin ang kaligtasan. At dahil sa kaligtasan yan, kaya tayo lumalapit sa Diyos, kaya tayo sumasamba sa Diyos, kaya tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Ulitin ko, bakit kailangan ang isip? Para maipakita na love nga ang Lord, pati ang Kanyang Word. Pakinggan po ninyo ang unang pagpapakita na love nga ang Lord, pati ang Word. Ang sabi rito, itanim sa puso ang salita ng Diyos mula sa talatang 6. Ganito po ang pagkasabi. Huwag ninyong kakalimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Sabi rito, kung gusto nyo na dapat itanim, ang dapat itanim sa ating puso ay hindi po ang galit, kundi ang salita ng Diyos. Dahil ang galit, kapag ito ay tumubo at nagbunga, magsisiman, huli na. Tandaan natin, hindi dapat kalimutan ang isang mahalaga. Kaya kung mahalaga ang salita ng Diyos sa atin, hindi ito dapat kalimutan. Sabi ni Charles Spurgeon, the Bible that's falling apart usually belongs to someone who isn't. Ang isang Biblia na maraming sira o dahil na luma sa kababasa, maayos ang buhay ng may-ari nito. Kapag malinis naman ang Biblia at bagong-bago pa, kahit ito ay 10 taon na, isa lang ang tiyak, marumi at wasak ang buhay ng may-ari nito. Di ba sa concert, ang sarap sa pandinig ng isang singer kapag ang mga tao, ang kanyang mga fans,
ay kabisado ang awit at sabay-sabay silang umaawit sa awit ng singer. Para sa singer, mahal na mahal siya ng kanyang mga fans, kaya sila nakakaawit at kabisado nila sa kanilang puso ang lyrics ng awitin. Ganon din po sa salita ng Diyos. Kapag kabisado natin ang sinasabi sa salita ng Diyos, pinapakita lamang natin na mahal na natin ang Lord, pati ang kanyang word. Kapag pinag-uusapan na ang puso, ang sabi, itanim ito sa ating puso. Seryosohan na po ang usapan diyan. Sapagkat ang puso ay pinapakita rito ang pagiging seryoso. Walang manloloko at dapat lang magpaka-totoo. Isang tanong na diretso sa bawat isa sa inyo. Nakatanim po ba sa puso mo ang salita ng Diyos? Pagkatapos natin itong itanim sa puso, ang pangalawa na pagpapakita na love ang Lord, pati ang Word, sundin parati ang salita ng Diyos. Tama ang narinig nyo. Sundin parati ang salita ng Diyos mula sa talatang 1 hanggang 3. Ito ang mga utos, katuruan at tuntunin na iniutos ng Panginoon na inyong Diyos sa akin na ituro sa inyo. Sundin ninyo ito sa lupain inyong aariin doon sa kabila ng Jordan, para kayo at ang mga anak at mga apo ninyo ay gumalang sa Panginoon na inyong Diyos habang nabubuhay kayo. Kung susundin ninyo ang lahat ng utos niya at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, mabubuhay kayo ng matagal. Makinig kayo, o mamamayan ng Israel, at sundin ninyo ang mga utos para maging mabuti ang inyong kalagayan at upang lalo pa kayong dumami at maganda sa magandang lupain ay sa ipinangako ng Panginoon ang Diyos ng inyong mga ninuno. Obedience. Ito ang basihan na talagang umiibig nga. Naalala po ba ninyo? Last November 22, 2020, nag-physical service kami. Ang mensahe na ibinigay ng Panginoon sa kongregasyon is obedience, the test of our love. Sa mga hindi po ito narinig, pwede ninyong mapanood sa SBCC 1992. Yan po ang YouTube channel namin. Pwede kayong mag-like and subscribe para updated kayo sa mga bagong videos mula sa salita ng Diyos. Pakinggan niyo po mabuti. Mag-ingat po kayo sa bawat decision. Your decision will determine your direction that will bring you to your destination. Sabi ni A.W. Tozer, God's words are not for me to edit and tinker with, but to believe and obey. Hindi po dapat ibahin o biruin ang Bible. Ang doktor, pag pinainom ka ng 3 times a day sa gamot, tayo po ay gagaling. Napansin niyo ba sa binasa natin? 3 beses binanggit mula talatang 1 hanggang 3 ang salitang sundin. Sa verse 1, ang sabi diyan, sundin. Sa verse 2, makita niyo ang sinabi diyan, susundin. At pagdating sa verse 3, ang sinabi pa rin, sundin. Bakit po kailangan sundin? Una, dahil ibang lupain ang kanilang aariin. May sariling batas doon at tuntunin at sigurado rin iba ang kanilang sinasamba at iba rin ang kalakaran doon. Maging bihasa ka sa Biblia para di ka madala ng kultura. Ang kautusan ang higit na pagbatayan at hindi ang kaisipan ng sinuman. Pangalawa, para igalang ang Diyos. Mula sa magulang hanggang sa mga anak, sino ba ang natatakot na gumagalang sa Diyos? Di ba ang mga sumusunod sa kautusan niya? Kaya kung itinanim mo na sa puso at sinusunod ito,
may takot ka nga sa Diyos o iginagalang mo ang Panginoon. At ang pangatlo, para iparanas ang maayos na buhay. Ito yung mahabang buhay, mabuting buhay, at madaming lahi. Mas bagay kasi kung mahaba na ang buhay, masarap pa ang buhay kaysa kabaliktaran. Mahaba ang buhay, ang hirap naman ang buhay. O kaya, ang sarap ng buhay, ang ikli naman ng buhay. Kaya mas maganda, mahaba na ang buhay, masarap pa ang buhay. Pakinggan niyo po ito. Hindi ka magsasawa sa iyong ginagawa kapag alam mo na ito ay may gantimpala. Ulitin ko, hindi ka magsasawa sa iyong ginagawa kapag alam mo na ito ay may gantimpala. Isang klase ng pangako kailangan na may katuparan para makamit ito. Kailangan tuparin itong pangako at sundin para makamit ang sinasabi sa pangako. Kagaya ng ating binasa, sundin natin, makakamit natin ang lahat ng pangako na sinabi rito ng Panginoon. Sabi nga ni John MacArthur, effective Bible study is built on 3 questions. Number 1, what does the Bible say? And that is observation. Number 2, what does it mean? Ibig sabihin niyan, interpretation. At pangatlo, how does it apply to my life? And that is application. Each of those questions is important, but applying the word must always be the highest goal. Knowledge without application is useless. Anong gusto mo? Sundin na o paluin ka pa? Tapos, susunod din ka pala sa huli. Gusto mo pang masaktan muna. Ang pangatlo, napagpapakita na love ang Lord, pati ang Word. Isalin sa pamilya ang salita ng Diyos. Makita natin sa talatang 7. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-usapan ninyo ito kapag kayo nasa inyong mga bahay, at kapag naglalakad, kapag nakahiga, kapag babangon kayo. Kung ang sabi-sabi ng mga matatanda sa mga bata, ito na ang pamana nilang salita. Di ba? Di mas hamak na ang salita ng Diyos ang ipamana natin, sapagkat meron itong pinanggalingan at mapagkakatiwalaan. Makakaranas din ng maayos na buhay ang mga papasahan nito kung kanilang susundin. Sabi sa Proverbs 30, verse 5, every word of God proves true. He is a shield to all who comes to Him for protection. Narinig natin, sinabi, the family that prays together stays together. Dagdagan ko po ito. The family that study the Word of God together stay stronger together. Hindi po ito sinusolo ng isang miyembro, kundi parang sa pagkain na nagsasalo-salo. Kami sa bahay ay may kanya-kanyang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Pero bago manalangin ng sama-sama, ibinabahagi namin ang bawat natututunan sa Bible. At ang saya namin, kahit ang tatay ay natututo pa rin sa iba. Ang sarap pag-usapan ng laman ng banal na kasulatan. Amen po ba? Ang sarap pag-usapan ng laman ito. Aabutin tayo na maghapon kapag pinag-usapan natin ang laman nito, sapagkat ang dami natin ditong natututunan. But listen to this warning.
Huwag po ninyong hayaan na ngayon ay Kristiyano kayong mag-asawa. Pero kung kayo ay magpapabaya at hindi ninyo ipapasa pag nanganak na si Mrs. sa inyong anak, huwag rin umasa na inyong magiging apo ay magiging Kristiyano. Hindi dapat mangyari na nagsimula ang pamilya sa tama at sa huli ay naging mali. Kaya nga dinala ng Philippian jailer sa bahay niya ang salita ng Diyos at ipinasa sa buong pamilya. Kaya ito naligtas. Ipinasa na niya agad habang super excited siya sa pakiramdam dahil sa kagalakan ng kaligtasan. Hindi na nga nila ipinagpabukas ang tubig bautismo, di po ba? Nakita natin sa pangangaral nung nakaraan. Sabi pa nga sa kwento, masayang-masaya ang buong pamilya ng jailer sapagkat natuto silang sumampalataya sa Panginoon dahil ipinasa ito ng tatay sa buong pamilya. Sabi ni Stephen Lawson, attending a church that does not preach the word is like going to a restaurant that does not serve food. Kung sa tingin ninyo, iba na ang itinuturo at puro na lang kuro-kuro, mabuti pang lumipat na lang kayo kaysa kayo ay naloloko. Biblia ang pagbasihan ng salita ng Panginoon. Kung ang Biblia ay hindi ipapasa sa pamilya at iglesia, ano na kaya ang mangyayari sa kanila? At ang pang-apat, panatilihin sa paningin ang salita ng Panginoon mula talatang 8 hanggang 9. Itali ninyo ito sa inyong mga braso o ilagay sa inyong mga noo bilang paalala sa inyo. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong bahay at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod. Ang sabi ng tindahan, kalimutan na ang lahat, huwag lang ang utang. Ang sabi naman ng kasulatan, huwag itong aalisin sa paningin. Parang isang taong umiibig na ayaw ialis ang kanyang paningin sa kanyang iniibig. Ang daming salmo ang nalikha dahil sa pag-ibig sa salita. Araw-araw ang dami po nating binubuksan. Ilaw, pintuan, kalan, bintana, cellphone, TV, ref, at marami pang iba. Pero ang banal na kasulatan ay nakakalimutan buksan. Dapat din pong buksan ang banal na kasulatan o ang salita ng Diyos. At hindi lang dapat alam, kundi naisa sa katuparan. The Bible was not given to inform us, but to transform us according to God's plan. Ibinigay po ito para tayo ay magbago at hindi maging sira-ulo. Nung sinabi na itali sa nakikita, ilagay sa nakikita, at isulat sa nakikita, sapagkat ito ay mahalaga. Madalas itong sabihin sa akin ng aking mga magulang noong bata pa ako. Dahil inaabala ko sila sa kanilang ginagawa kapag meron akong nawawala na gamit dahil hindi ko matandaan kung saan ko ito nailagay. Kung meron man suot kayong relo sa inyong braso, alam na ninyo ang oras. 10:50. So 10 minutes to 11 at meron pang oras para tayo ay mananghalian. Hindi ka na magtatanong sa iba kung anong oras na dahil meron ka mismong relo. Kung sinasabi ng magulang mo o ng amo mo
ang oras ng trabaho at inilagay mo ito sa ulo mo, magagawa mo ito at matutupad mo. Sabi ni Paul Washer, "O young person, you want to wear the Christian t-shirt and to sing the Christian music and hang around with Christian friends. But how many of you will wear out a Bible and say, I must know this else I die?" Hindi forma ang kailangan dito, kundi nadama itong kapangyarihan ng salita ng buhay sa inyo. Sabi nga ni H.B. Charles, "I think Bible exposition is an acquired taste. People don't have patience for it because they never heard it. Once they got it and get a taste for it, they don't want anything else." Ito pong ginawa ko sa inyo na pagpapahayag, ang tawag dito is expository preaching. Mula nang matutunan ko ito, hindi na po ako umalis sa estilo nito. Mula sa bawat talata ay ipinapakita ang nais ng Diyos na magawa. At para sa aking konklusyon, kung gusto mong tumibay, itong Biblia ay parang bakal na sa iyo ay magpapatibay. At para rin karne na sa iyo ay magpapalakas. Spiritual maturity isn't about how much we know. It's about how much we obey. Ang hirap makinig sa nagsasalita patungkol sa Bible kung hindi mo ito alam o binabasa. Dahil pwede kang madaya ng nagsasalita. Hindi katulad ng mga taga-Berea, habang nakikinig sila, hawak din nila ang Biblia. At ikinukumpara nila ang kanilang napakinggan sa kasulatan. Makikita natin ito sa Acts chapter 17 verse 10 hanggang 12. Maililigaw tayo ng ibang turo kapag wala ito sa isip. Dahil dito tayo ay mapapahamak, maghihirap, mababalisa, matatakot at malito. Huwag nating hayaan na hindi natin alam ang laman ng kasulatan bago pa dumating ang kamatayan. Sapagkat itong Bible, B-I-B-L-E, Basic Instruction Before Leaving Earth. Kapag tayo ay inabutan ng kamatayan at hindi natin nabuksan ang banal na kasulatan, hindi natin nalaman ang laman na sinasabi dito ng kaligtasan, saan tayo pupunta? Itong Biblia ang magiging mapa na magtuturo sa atin ng daan ng kaligtasan patungo sa langit. Kaya napakahalaga na naalam natin ang sinasabi ng Biblia. At para ito sa aplikasyon, kailangan ilagay sa isip. Itanim sa puso ang salita ng Diyos. Sundin parati ang salita ng Diyos. Isalin sa pamilya ang salita ng Diyos. Panatilihin sa paningin ang salita ng Diyos. Isip. I-S-I-P. Hindi po mapapasa atin ang mga mabubuting bagay kung hindi natin susundin ang salita ng buhay. Huwag ninyong isipin na makukuha ito sa just type amen. Hindi ito nakukuha sa pa-amen, amen. At magkakaroon ka ng maraming pera. Naku po, patawarin kayo ng Diyos kapag ginagawa niyo ito. Tapos i-share niyo pa ulit sa inyong account para makita ng ibang tao. Naku, kahabagan kayo ng Diyos. Hindi ito ang nais niya. Ang nais niya, itong salita, basahin natin, unawain natin, sundin natin, mahalin natin para masabing mahal nga natin ang Panginoon.
At sa huli, sabi ni Corky Calhoun, I am convinced reading the scripture without living it is a waste of time. It's just information without application. Kung gusto mong mabuhay, mahalin mo ang Diyos na buhay at ang salita ng buhay. Tayo po ay manalangin ng pangwakas. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos, sapagkat ang iyong mga utos, katuruan at tuntunin ay makatwiran. Ituring po namin ito na higit pa sa gintong lantay at pulot pukyutan. Sapagkat kung kayamanan ang dulot ng ginto at kalusugan naman sa pulot pukyutan ay hindi pa rin maitutumbas sa kaligtasan ng kaluluwa. Ito po ay aming nalaman mula ng aming buksan, pakinggan at pag-aralan ang iyong banal na kasulatan. Ituro po ninyo ang wastong aral. Natuto kaming gumalang sa iyo dahil din dito. May mga pangako ito na gantimpala sa mga sumusunod sa iyong salita at nagbibigay din pabala sa mga sumusuway. Hindi po dapat ang isang alagad ay makupad at tamad sa pagsunod, kundi masipag at may mababang loob na tanggapin ang mga natutunan sa kasulatan. Hindi po namin ito magagawa, Ama, kung hindi ka maaawa. Kaya alang-alang sa iyong anak na nagkatawang tao ang salita, aming tuparin lahat ang kanyang sabihin. Ito po ang aming taus-pusong panalangin sa kanyang pangalan lamang. Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Thy word is a lamp to my feet, a light to my pathway, to guide and to save me from sin, and
Samahan niyo po ako sa pangwakas na panalangin. Aming Diyos, salamat pong muli sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. At salamat sa Biblia, Panginoon, na talagang ito ay iniwan mo sa amin upang maging batayan ng aming pananampalataya. Salamat Panginoon dahil niloob nyo rin na magkaroon talaga ng ganito, araw ng Biblia, Panginoon, linggo ng Biblia. At salamat Panginoon dahil nakita namin ang katotohanan ng iyong salita. Nakita namin na kung talagang kami ay magtatapat na basahin ito at ugaliin, Panginoon, ng magkaroon ng meditation, ay lalo mo kaming pagpapalain at lalo ka naming makikilala. To love you with all our hearts, with our soul, with our mind, and our strength, Panginoon. At salamat, Lord, dahil muli pinaunawa mo sa amin na ito talaga ang aming maging batayan sa aming paglakad bilang mananampalataya at dapat namin itong ipasa sa aming mga henerasyon mula sa aming pamilya, sa mga anak at sa mga darating pang mga henerasyon ay dapat namin itong ibahagi sa kanila at gaya ng iyong pangako, Panginoon, na we may enjoy long life for this. Salamat Panginoon at ang iyong salita ay patuloy naming ikilalanin, patuloy namin yung sasampalatayanan. Lord, salamat po muli sa araw na to at muli binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ng mabuting kalusugan ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat po and have a blessed Sunday to all.